sabi niya, pinatnubayan ni Yahweh si Joshua, at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon. Amen? So, yun po yung pinakadulo kahapon, no? Tayo po ay tatalon na sa verse 7. Sabi niya po dito sa verse 7, but, di ba? Sabi sa English, but, sabi, ngunit, sabi niya sa verse 1, nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Karmi, apo ni Sabdi at apo sa tuhod ni Zera, mula sa lipi ni Juda. Hallelujah. Sabi niya po dito, mula sa lipi ni Juda, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Amen. So, makikita po natin, na pinagpala po sila, pero sinabi dito, sa verse 6 na sinabi na naparangalan ang pangalan ni Joshua, kaya nga po, dito sa dulo, dito sa unang verse natin, makikita natin, sinabi ng Lord, but ngunit, may naging hadlang. Sa buhay nila bilang mga mananagumpay po, mula sa unang verse, talagang nagtagumpay po sila, Pero talagang sometimes talaga ang buhay kapag lagi kang nagtatagumpay, sa kanilang paglalakbay, talagang ang kaaway gagawa at gagawa po ng hadlang. So dito po makikita nyo, ito ang nag-iisang verse sa Joshua po, nag-iisang chapter at talata na natalo sila. Bago sila, pinakita po yung kabiguan po nila dito dahil sa pagsasalangsang. Kapag kasi tayo gumagawa po ng kasalanan, nagagalit po ang Panginoon. Lalo na kapag yung mga handog para sa Kanya ang ninakawan natin. Kaya dito ipinakilala yung angkan ni Akan mula sa kanyang magulang, sa apo niya, at sa mga ninuno niya. Sa verse 2, sabi niya dito, samantalang nagsugo si Joshua ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai na nasa silang ng Bethel at malapit na ang Bet-Aben. Pagbalik nila'y sinabi kay Joshua, hindi na po kailangan pumaroon ang lahat. Magpadala na lamang kayo ng 2,000 hanggang sa 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon. Nakita niyo po? From verse 1 to verse 4, kung mapapansin niyo po dito, masyado na silang self-confidence. Delikado po sa isang tao kapag ikaw ay may pag sobrang confident ka na. Tatandaan niyo po yan. Kahit gaano ka pa nagtatagumpay, wag niyo pong tataglayin. Wag nating tataglayin. Ang magkaroon ng self-confidence. Yung sobra tayong sigurado na tayo ay panalo na lagi. Na hindi na ba, para pong nagkaroon sila ng yabang. Naging proud sila sa kanilang sarili. Kung mapapansin niyo rin po, from Joshua 1 hanggang 4, hindi na nanalangin si Joshua. Napakalaga po ng pananalangin, mga mahal kong kapatid. Mga tatay, mga nanay, Yan po ang kahalagahan ng panalangin. Napansin niyo po, hindi na nanalangin si Joshua. 'Di ba? Hindi katulad nung verse 1 hanggang verse 6, nandoon yung kanyang gabay sa panalangin. Pero dito sa verse na to, ganon ang nagagawa ng panalangin, kapatid. Prayer is powerful. Prayer is power. Prayer means you are dependent to the Lord. Prayer means you are acknowledging to the Lord. Hindi ka nananahan sa sarili mong kalakasan. Amen? Napakahalaga po ng prayer na madalas hindi pinapansin ng mga tao. Kaya tingnan niyo po ang nangyari kay Joshua. Masyado silang confident. Hindi na daw kailangan kasi maliit lang na lungsod. Yes, nga naman, kasi yung malalaking lungsod, di ba, ipinanalo sila ng Diyos. Hindi dahil kay Joshua, but because God is a great God. Amen? At ang sabi lang, ang bilin lang kay Joshua, magpakatatag ka, hindi kita iiwanan. Pero this time,
Hindi niya na-acknowledge yung Panginoon. Masyadong naging super confident sila dahil lagi silang nagwawagi, lagi silang nagiging victorious dahil sa Panginoon, not because of them, but because of the covenant of the Lord. Amen? But because of the promises ng Panginoon sa kanila. Pero dahil hindi na sila, no, hindi sila dumulog sa panalangin. Tingnan niyo po yung nangyari. Naging confident masyado. Nagtiwala sa sarili. Napakapangit po ng katangian ng isang tao kapag masyado kang bilib sa sarili mo. Kaya nga God opposed the proud. Amen? God opposed the proud. Ayaw niya po ng mayabang. Amen? Ayaw niya na nagtitiwala ka sa sarili mo. Kaya nga sabi ng Lord trust to the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Diba? Nakita niya yung tauhan niya, masyado ng confident. Hindi mo na kailangan pagurin pa yung ibang tao. Diba? Tama na yung 3,000 na ipaano mo. Diba? Naguutos na po siya, no? Na parang okay na yon. Diba? Nagkaroon na sila ng super confident. So sabi po dito, kaya 3,000, sinunod naman niya, na Israelita lang ang sumalakay sa Ai. Ngunit, sabi na naman, di ba po? Sila'y naitaboy ng mga taga roon. Di ba? Yan ang nagagawa ng mga tao na ayaw pong i-acknowledge ang Diyos sa buhay nila. Pag nagmamagaling ka na masyado kaysa sa Panginoon at ikaw nang umuupo sa trono ng Diyos, na po, di ba? Naitaboy sila, natalo sila. Ibig sabihin, hindi sila nanalo. Ano ba sabi po sa 5? Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan na bato. 36 ang napatay sa kanilang. Sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Mayabang eh. Amen? Kaya pag mayayabang po at nagtitiwala sa sarili, asahan niyo po, ang kahantungan ng mga taong mayayabang sa harapan ng Panginoon, pagbagsak. No? Pag tayo nagyayabang, pag tayo po ay hindi nakatiwala sa kapangyarihan ng Panginoon at tayo nakatiwala sa sarili natin, tayo po ay talunan. Kaya nga, pag hindi ka lumalapit sa Panginoon, di ba? At palayo ka ng palayo sa Lord, padilim ng padilim ang buhay mo. Talagang magiging talunan po tayo. Kaya sila nasiraan ng loob, di ba? O, di ba? Yung dating mayabang, di ba? From boastfulness, di ba? From super proud, di ba? O, nasiraan siya ng loob. Nasiraan sila ng loob, no? At hindi pa 'yon. Minsan, sa kayabangan po natin, nakakapahamak tayo ng tao. No po? Kaya tingnan nyo, 36 ang napatay. No, na hindi naman sana mangyayari dahil lang sa kanila pong pagtitiwala sa sarili nila. Sila na po ang nagmagaling. No po? Masyado na silang magaling. Hindi na ang Diyos ang magaling, sila na po ang magaling. Amen? Kaya nakakalungkot na nabawasan sila. No, nakaligtas nga sila sa iba't ibang kaya lang nabawasan sila. 36? Ilan po ba 36? 36, 'di ba? Na tao ang napatay at sila'y umatras. Marami 'yon. 'Di ba? Kasi paano yung mga namatayan ng mga pamilya noon, 'di ba? Nag-aano sila, nagpipighati. Anong nangyari sa verse 6? 'Di ba? Kinalimutan mo nga nalangin, tapos ngayon anong sabi? Sa verse 6, pinunit ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Doon pa lang sila nagdasal. 'Di ba po? Nahuli yung dasal. Amen? Nahuli yung dasal. Kaya ngayon sila nagdadasal. Nung nagkaroon sila ng trahedya, madalas po minsan tayo din ganun nakakalimutan natin dumulog sa Diyos. Gawa tayo ng gawa ng kaparaanan sa sarili natin. Hanggang pagdating ng dulo, tayo po ang napapahamak. Amen? Kaya yun, ang ginawa po niya, katulad ng tradisyon nila, pinupunit nila, no? Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw dahil po dun sa mga namatayan.
No po? Yun yung tanda ng magluluksa nila, naglalagay sila ng abo, no? Nagpapakumbaba sila, pinupunit nila yung kanilang mga damit sa harap po ng tipan ni Yahweh. Sa verse 7, at sinabi ni Joshua, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipapalipol din lamang sa mga Amoreyo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Di ba po? Minsan sa dami po ng pinapanalangin natin sa buhay natin, minsan mas natatandaan natin yung nabibigo tayo kaysa nananalo tayo. Tama? Kaysa sa mga answer prayer natin, mas natatandaan natin yung mga panahon na bigo tayo kaysa sa dami ng sinagot ng Lord sa panalangin natin. Amen? Agree po ba kayo doon? Di ba? Kaya minsan po ang dali-dali natin. Minsan ang bilis-bilis nating i-blame si Lord. No po? Kapag ang lahat ng bagay hindi na nakaayon sa gusto natin. No? We are so quickly to blame God. Yun yung problema natin mga tao. Ang bilis-bilis natin sisihin si Lord pag nabibigo tayo, pag nalulungkot tayo, pag nadadarpa tayo. Amen? Pero hindi natin naaalala yung mga panahon na pinanalo niya tayo. Kaya tanggalin po natin yung ganong karakter sa harap ng Panginoon, no? Na parang ngayon, parang si Lord pa ang may kasalanan kung bakit sila natalo. Amen? Ang sinabi ni Joshua, yun nga, bakit pa daw, di ba? Mabuti pa yung nanatili kami sa kabila ng Jordan. Di ba? Ito rin po yung sinabi ni Moises. Di ba? Tuwing nakakaranas sila ng mga ganito, laging ang sisi nila sa Panginoon. Na ganun din yung ginawa ni Joshua. Tapos sabi po sa 8, anong sasabihin ko, Panginoon? Sabi niya, ngayong umaatras ang labanan. Ang bayang Israel. 9, mababalitaan ito ng Kanineo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan kaming at lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Amen. Di ba? Wala po ba kayong gagawin? Parang si Pedro, natanda niya pa nasa dagat siya. Wala ba kayong pakialam, Lord? Di ba? Parang gano'n yung sinabi nila sa Panginoon. Don't you care? Di ba? Parang ito din po yun eh. Di ba? Ganun kasi yung ugali, nature ng tao po, no? Lagi natin sinisisi Panginoon. Kaya, tapos yun, parang nilecture niya pa si Lord. Wala po ba kayong gagawin? Siya pa ang nag-ano pa siya. Ginawa niya pang si Lord, no? Parang nilecturean niya pa si Lord. Wala po ba kayong gagawin? Kaya, yung pagkatanong niya na gano'n, sumagot din po si Yahweh. Sumagot din po si Yahweh sa kanya sa verse 10. Sabi niya, tumayo ka. Tumayo ka! Sabi niya, ano po yun, tandang panang. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Sabi po ni Yahweh. Diba? Tinanong din siya ng Diyos. Binalik din sa kanya yung tanong sa kanya. Diba po? Kasi sa buhay natin, no, sa verse 10 dito nakita ko po there's a time to pray and there's a time to move. May panahon ng pananalangin, may panahon na dapat gagalaw din tayo. No, kaya sabi ng Lord, tumayo ka. Habang, di ba po, nagdadasal siya, tumayo ka. Panahon na para gumalaw. Bakit ka nagpapatira pa dyan? Sabi ng Lord sa kanya. Patanong din pong sinabi. Di ba alam? Parang gano'n. Di mo ba alam? Diba? Sabi niya, nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakda ang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka,
Sabi niya po sa verse 13. At sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa paghaharap sa akin. Hinto ko mo muna doon, ano? Sinabi ng Yahweh, alam niyo po, diretsahan naman talaga ang Diyos eh. Kapag tayo nagkakasala, diretsahan po sasabihin din ng Lord kung anong problema sa atin. Na po? Pero ito kasi, hindi naman din to alam ni Joshua. Kaya, tumayo ka, sabi niya. No? Kaya dito na ano ko, oo nga no, may oras ng pagdadasal, may oras na kailangan, umaksyon ka rin. May gagawin si Joshua. Tumayo ka dyan, may papagawa ako sa'yo. Parang gano'n ang sinabi ng Panginoon sa kanya. No po? Kaya, kung matatandaan niyo po, sinabi ng Panginoon sa Joshua 6, balikan po natin ano, kung ano yung binilin sa kanila kahapon para magdugtong po yung atin pong pinag-aaralan ngayon. Kung ano yung matinding binilin ng Panginoon, kung bakit nagalit si Yahweh sa kanila dahil ang Diyos ay tapat, sa taong tapat. Sabi nga po eh. No? Tapat po ang Panginoon. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Pero tayo, may gagawin din tayo. Kailangan nating mag-obey. Kung gusto nating maging tapat ang Panginoon sa atin, we should obey God. Sabi niya po sa Joshua 6 kahapon sa pinag-aralan natin, 17 hanggang 19, ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon, wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas na wala. Amen. Sabi niya po, okay, ang buong lungsod ng anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. 18, at huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagpapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Amen? So, yun po yung bilin ng Panginoon, no? Sa kanila. Ngunit, hindi po sila sumunod. No po? Hindi po sila sumunod. Kaya naman, nagalit po si Yahweh. Kaya yun ang sinabi niyang dahilan. Hindi kayo tumupad sa usapan. Diba? Hindi kayo tumupad. Kaya sila natalo. Kaya sila umatras. Diba po? Yun ang sinabi ni Yahweh sa kanya. Kaya sabi niya, sa verse 10, kaya sabi niya po dun sa, ay, tumayo ka, sabi niya dun sa hindi ko kayo tutulungan, sabi niya sa 12, hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka, sabi niya sa 13, at sabihin mo sa bayan, sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin. Sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggat hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kani-kaniyang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kanya-kanyang sambayanan. At ang sambayanang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Amen? So nakita niyo po, damay-damay to. Amen? Damay-damay to. Lipi sa lipi. 'Di ba? Pamilya sa pamilya. Kaya nga, alam niyo po, ang behavior natin sa harap ng Diyos affects everyone. Your behavior affects everyone. 'Di ba? Tingnan niyo po, 'di ba? Dito, isa ang gumawa pero apektado lahat ng kanilang lipi. Damay-damay 'to. 'Di ba? We are all accountable. No? Kaya accountable tayo sa lahat. Kaya tingnan niyo po ang isang ministeryo. Pag may isang bulok, lahat tayo damay-damay.
sa isang church, no? Pag ang leader nun bulok, lahat damay-damay. Kaya napakahalaga po ng kalinisan sa harap ng Diyos. Yung purity sa harap ng Diyos. Kalinisan ng motibo sa harap ng Diyos. Mahalaga po sa Kanya yon. Hanggang ngayon. Opo, hanggang ngayon. Kaya nga pag tayo po nagkakasala, damay pati pamilya natin, di ba? Damay-damay po tayo. Totoo po talaga yan. Kasi hindi magbabago ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kaya, makita nyo dito, kahit na sila ay chosen people, diba? Ano nangyari sa kanila? They frozen. Diba? Even you are chosen, they get frozen. Diba? Napatigil sila. Napatigil po sila. Dahil po sa ginawa, no, ng isa na apektuhan ang lahat. Kaya watch your behavior, watch your action. No? Tingnan po natin yung mga pag-uugali natin sa harap ng Diyos. Tingnan natin mga action natin. Dahil sisiguraduhin po ng Diyos na kung anong tinanim mo, sisiguraduhin niyang aanihin mo. At accountable ka doon. Pati mga pamilya mo madadamay. Amen? So kaya dito sa 15, sabi niya, ang kakitaan ng mga bagay na ipinag-uutos kong wasakin ay siyang iahagis sa apoy. Ito po yung ito yung parusa. Kasama ang kanyang sambayanan at ang mga ari-arian, sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Diba? Ito yung command ng Lord kay Joshua na ito yung gagawin mo sa kanila. Diba? Hindi ba ngayon sa kapanahunan natin, ganun din? Ang mga nagkasala, saan pupunta sa impyerno? Ganun din ang parusa nila noon. Tingnan niyo po, inahagi sa apoy. Kasama ang kanyang sambayanan. Nakakatakot, di ba? Kaya watch your behavior. Watch your action. Amen? Kaya nga, napakahalaga po ng pag-uugali natin sa harap ng Panginoon. Kasi ang tukso po, talagang nandyan lagi. Sabi niya po sa 16, kinabukasan, maagang bumangon si Joshua kasi napakaseryoso ng kanyang hinaharap ngayon. Kapag talagang seryoso hinaharap mo, mapapagising ka na maaga, di ba? Sino po yung puyak diyan? Di ba? Dahil seryoso yung hinaharap mo, di ba? Every life, every buhay is matter. Pag umaga pa lang sa trabaho mo, di ba? It is matter. Maaga kang gigising. Amen? Kasi may mga umaasa sa iyong pamilya. Kaya ikaw, pagkagising mo, umasa ka kaagad sa Panginoon. Amen? Aasa po tayo agad sa Diyos. Amen? Kaya, hallelujah. Sabi niya po, kinabukasan, ano po? Sabi niya, maagang bumangon si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kani-kaniyang lipi. Ang napili ang lipi ni Judah. Amen? Sa palagay niyo po ba aksidente yon? Hindi yun aksidente. Nakita niyo po sa unang verse, anong sabi niya nung pinakilala si Akan? May reason kung bakit pinakilala si Akan. Saan daw silang lipi? Si Akan na anak ni Carmi, na apo ni Sabmi, na apo sa tuhod ni Zera, mula sa lipi ni Judah. Amen. Diba? Hindi po aksidente na pinili yung lipi ni Judah kasi alam ng Diyos at ipapaalam niya yon kay Joshua, ang wisdom ng Lord, no? Na maggagaling dadaan kay Joshua at siya ang pipili ng mga tao na yon. Dahil ang discernment na binigay na regalo kay Joshua, no, sa pamamagitan ng Panginoon, siya magre-reveal ng mga tao na yun. Kaya hindi po yun aksidente. Sa dami ng lipi, maaga pang bumangon si Joshua, intentional, di ba? Pinahanay ang buong Israel at ayon sa kanilang lipi, napili si Judah. Napili ang lipi ni Judah. Tinawag ang lipi ni Judah at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambayanan ni Zabdi. Diba? Kaya minsan po, yung simula ng ating verse, makikita nyo doon, pinakilala sila. Kaya dito, minimension din yung pangalan nila. Kaya ganun po yung pagbabasa ng aklat ng Bible. Ano po? Huwag niyong sabihin na yan ay mga pangalan niyang mahalaga po yan.
Angkan-angkan po yan, mahalaga yan. May connection sila. They are, they are the descendant of Judah na nagkasala sa harap ng Diyos. Even they are chosen people. Na po, tinawag ang sabayanan ni Sabdi at napili si Akan. Hindi yan aksidente lahat. Ang Diyos po ang nagbigay ng wisdom kay Joshua para ituro yung mga angkan na yan. Na anak ni Carmi at apo ni Sabdi na anak ni Zerah. Kaya nga minsan sasabihin niyo, no, minsan sa mga nagnanalangin or mga sa malalakas ang discernment, bakit alam niya? Bakit? Kinuwento mo ba ako dun sa tao na yun? Di ba? Alam nila, no? May mga discernment spirit po sila. May mga regalo sila na Diyos ang nagkaloob. Bakit alam niya? Di ba? Minsan napapatanong ka na, ba't kilala niya ba ako? Kinuwento mo ba ako sa kanya? Di ba? Bakit alam niya? Di ba? Parang, kasi po talaga, ano, God is working, miracle worker. Na pa? At katulad ng ano, he is a promise keeper. Kaya ayaw niya na kapag tayo ay umaano sa ano niya, sa nakalayo tayo sa kalooban ng Diyos, nagagalit ang Diyos. At dahil accountability natin ang lahat ng ating mga kapatiran, no, na ating nakakasama. 'Di ba kahit hindi mo siya gusto mapanaginipan, mapapanaginipan mo eh. Kahit hindi mo naman gusto makikita mo. 'Di ba po? Kasi ang Lord, you are accountable sa tao na yan. Lalo na pag nagdi-disciple na po, ano? Mga dinidisciple, mga alaga nyo, 'di ba? You are accountable. Even sa church, ang mga pastor, they are accountable. Pag may mga nagkakasala sa loob, they are accountable sa church. Kaya nga ang biblical na ano, pag may nagkasala, magharap ka ng dalawa, iharap mo ang pastor mo. Ganun ang tamang ano, ganun din ang ginagawa nila. Dahil si Joshua ang sumasakop sa kanila at leader nila nung panahon na yun at ginagamit ng Diyos, he is accountable. Ilalabas niya kung sino nagkasala. Diretsahan to, kapatid. Hindi katulad yung comfort pa sa kasalanan. No, diretso. Pag nagkasala. Ang mali ay mali. Ganyan ang Diyos. Na po, ganyan siya ang Diyos. Pinipinpoint na kung sino nagkakamali, kung sino may kasalanan, pinipinpoint niya. Wala siyang, hindi, ang Diyos po hindi paligoy-ligoy. Maniwala kayo. Kaya nga pag kinokonvict ka, no? Pag kinokorek ka ng Diyos, diretsahan eh, nakikipagtalo ka lang sa Diyos. Pero sino po sa atin dito ang nanalo sa conviction ng Holy Spirit? Wala. Because God, di ba? He is a good debater. He is a good debater. Napakagaling ng Diyos makipagdebate sa tao walang nananalo. Makikipagdebate ka sa Holy Spirit kahit nag-i-speak siya sa'yo. Hoy, nagkakasala ka, diretsahan yun. Hoy, mali yan. Di ba? Kahit makipagtalo ka pa sa Holy Spirit, ang ending mo, lumulod ka sa Diyos. Lord, tama ka. Mali ako. Totoo po yun. Kaya never ka makikipagtalo sa Diyos, lalo na sa banal na espiritu, tutumba ka. Tingnan mo si Sapira, di ba? O, dahil Sapira, sila mag-asawa, tumumba. Huwag po nating babaliwalain ng Espiritu Santo. Dahil napaka-makapangyarihan po ng Espiritu Santo pag yan po nagre-rebuke sa atin. Huwag natin siyang dinededma, dahil Diyos din po siya. Sabi po dito, no? Kaya sinabi ni Joshua kay Akan, anak, igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman ano ang ginawa mo. Kung mapapansin niyo po, nung kinausap si Joshua ng Panginoon, wala namang sinabi Panginoon sa kanya eh. Diba? Wala pong minention doon. Gumising ka bukas ng umaga. Patayuin mo si Akan sa harapan mo. Hindi. But this is the gift of the Lord. Na po, may kaloob ang Diyos na regalo sa bawat isa. Alam niya. Kaya nga tayo nararamdaman natin pag iba espiritu ng tao eh. Lumalapit po sa atin. Alam natin. Alam natin, no? We are not condemning. But God is revealing. We are not accusing. But God is telling us the truth. Sabi ko nga po, hindi magsisinungaling ang Diyos. Sabi mo sinungaling ang tao, it is biblically. Pero hindi ang Diyos. Ang Diyos ay tapat. Ang tao po ang sinungaling. Kaya sabi niya po dito, anong ginawa mo? Diretsahan, di ba? Anong ginawa mo? Di ba? Bakit tayo ngayon, nahihiya tayong diretsahin yung mga kapwa nating kakristyano kung anong ginawa nila? Di ba?
Kahit alam naman natin na may ginagawa na. Nature po talaga ng tao yun, no? Kapag ang tao nagtanong sa'yo kung anong ginawa mo, magsabi ka na ng totoo. Dahil maniwala ka, may nangusap doon. May nangusap doon, lalo na paglingkod ng Diyos, pag sinabi anong ginagawa mo, ba't nagkakaganyan yung buhay mo? Magtapat ka na agad. Mag-confess ka na agad. Ang tao po hindi nagtatanong kapag alam niya na walang ginagawa. Kahit ikaw sa asawa mo, pagkatanong ka anong ginawa mo, sinong kachat mo kanina, bakit? Alam mo na kasi sagot eh. Tama? Di ba? Malakas ang discernment na asawang babae. Maniwala po kayo. kahit kahit walang gift of discernment yan, pagdating sa Panginoon, nag-i-speaking of tongue yan, mabilis. Walang hiya ka! Lumayas ka sa bahay ko! Dalhin mo yung mga damit mo! Asawa na ko. Magaling mag-speaking of tongue po ang mga asawang babae pag nahuli yung mga lalaki na ng bababae, di ba? Kaya mag-ingat po yung mga lalaki na pag naano yung discernment ng mga kababaihan. Hallelujah. Tapos, anong ginawa mo? Sabi sa kanya. Sumagot si Akan. Umamin agad siya, nag-confess agad siya. Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho. May nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonian. Halos walang librang pilak, at isang baretang ginto na namahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ng pilak. Nagsugo si Joshua ng 2 tao, patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon. Sabi niya po, nakabaon nga roon. Hallelujah. Ang damit at nasa ilalim nila ang pilak. Iniharap niya kay Joshua at ang buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Diba? Tingnan niyo po, no? Yung dalawang naghukay, nagmamadali pa sila. Kasi kapag di nila hinarap yun, talagang toto pa rin ng Panginoon na hindi na sila tutulungan. Kaya nagmamadali sila. Dahil pag di nila minadali, marami pang mamamatay sa angkan nila. Iniharap nila kay Joshua ang buong Israel, lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Joshua at ang buong bayan ni Akan, gayon din ang pilak, damit at mga barang na ginto, sa libis ng kaguluhan at isinama rin niya ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. Kawawa naman yung kabayo, walang kinalaman. Kawawa na may tupang walang kinalaman. Amen? Opo. Siguro po yung anak walang kinalaman, pero maaaring yung asawa may kinalaman. Kasi nasa tolda nila hinukay eh. No? Kaya nadamay po silang lahat. Naniniwala po ako that his family had knowledge sa ginawa ni Akan. Kaya lahat sila damay-damay. Kaya dito, no, pinapakita po dito, no, na kapag gumawa talaga ng kasalanan ng isang nadadamay ang buong pamilya. Pati ari-arian nila damay po, ano? Kaya, di ba ngayon din, pag di tayo nabuhay na matuwid, pati mga lupa natin nawawala. He is the same God po eh. Hindi nagbabago ang kaparaanan ng Panginoon. Ang kaparaanan niya ay hindi kaparaanan ng tao. Ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Kaya nga, ang sinabi ni Joshua, bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. No, kahit ayaw ni Joshua ito minsan mga leaders, mga pastor, mga hindi naman nila gustong masaktan tayo eh. Pero kapatid, paano yung mga namatay na 36 people dahil lang sa ginawa niya na dapat hindi namatay? Kaya nga ang kamatayan, ang kabayaran ay kamatayan. Ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. 'Di ba? Kung anong tinanim mo, aanin mo. Nagtanim siya, nagnakaw siya, pumatay siya, siya may kasalanan kung bakit may namatay. Kaya yun din ang mangyayari sa kanyang pamilya. Bakit po? Because God is just. He is not only love. Hindi lang God is love. He is justice. Amen? Ang Diyos po ay justice. Kaya,
Huwag po tayong hayahay sa mga ginagawa natin dahil ang Diyos po damay-damay ito. Sabi niya po at sinabi ni Joshua, no, bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At pinagbabato ng buong bayan si Akan. At ang buo niyang sambayanan hanggang mamatay. Sinunog sila lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan sila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh mula noon. Ang pook na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. Po, nawawala ang galit ni Yahweh pero hindi pwedeng walang consequence. Amen? Yes, tumatanggap siya. Tumatanggap po siya ng confession. Tumatanggap po siya ng confession. Amen? He have grace right now. Napakapalad po natin. Pero God will give people attention. Pinakita yun lahat ng Panginoon sa kanila para hindi na nila ulitin. No? Kapag ang holy na mga gawa ng Diyos, ginagawa mong unholy sa harapan ng Diyos, mananagot po tayo. Amen? Kaya nga, ang mga katawan natin, no, since naninirahan po ang banal na espiritu sa ating mga katawan, huwag niyo pong bababuyin. Nakikiusap po ako sa inyo. Don't make your holy temple become unholy temple. Dahil ikaw ang accountable dyan. Mananagot ka, kapatid. Kaya, ingatan ninyo po, ang inyong mga templo. Kung ginagamit nyo pa yan, sa mga bagay na hindi kaakit-akit, hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos, inuulit ko po, no? As God, show me. No po? Ito talagang ito pinakita ng Panginoon na huwag niyo daw pong gagamitin ang katawan ninyo sa pakikipag-sex sa video call. Kung kayo ay mga boyfriend, no po? At kayo ay hiwalay sa asawa nyo at mga ano nyo ninyo, huwag nyong gagamitin ang templo nyo. Inuulit ko po. Huwag nyong gagamitin ang templo because the Holy Spirit is in your physical body. Ikaw ang pinili niyang templo. Kaya kung tayo po nakakaisip, no, na hindi naman tayo kasal, nakikipag-sex tayo sa mga kapwa nating hindi kasal, no, don't make the holy temple be unholy. Huwag niyo pong gagawin. Dahil mananagot po tayo sa harap ng Diyos. Lahat ng bagay na nililinis ng Panginoon at binabahiran natin, kahit alam natin na kasalanan, intentional po yung ginawa nila. Kaya nanagot sila. 10 na mga pamilya nila, pati mga kabayo nilang walang kinalaman. Sinasakay na nga lang sila ng kabayo, namatay pa. Dahil sa kanilang ginawa. Because of their behavior and action, it affect everyone. Kaya maging mapagbantay kayo, sabi ng Panginoon. Kasi never po magtutukso ang Diyos. Sa kapanahunan po natin ngayon, pinaalalahanan tayo ng Diyos. No po? Pinaalalahanan po tayo ng Panginoon. Sa kanyang salita, kahit sa James 2 po, sa James 1, nasa Santiago 1, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Dahil natukso si Akan, 'di ba? Parang inulit yung Genesis 3. Si Eva din natukso, tinago, pinitas, kinain, 'di ba? Ganun din yung ginawa ni Akan, natukso siya sa pamamagitan ng kanyang mga matao, kinuha, binaon. Kaya ano pong nangyari? Napahamak. Ano po ang paalala, no? Paalala po sa bagong tipan, hindi lang po ito sa lumang tipan. Ano pong sabi ng Panginoon sa James 1:13 hanggang 15? Ang sabi niya po dito, huwag sabihin ni numan na tinukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman siya tinukso ng kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kaniyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan.
At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Di na po tayo mga bata, no? Kaya tayo po ay matuto po, even hindi lang to sa Old Testament. Yung God the Father and God the Son is the same, na nagpapaalala sa atin ng lahat ng kasalanan, no? Ang tukso hindi sa kanya galing. Yan ay galing sa pagnanasa ng sarili nating pagnanasa. Kaya wala po tayong sisisihin. Lahat ng may accountability sa lahat ng kanilang behavior at action, sisiguraduhin po ng Panginoon, it will affect your family. Kaya maging mapagbantay po tayo, no? Maging maayos tayo sa pagsunod, maging matapat po tayo sa Diyos. Dahil kung anong katapatang ipinagkakaloob natin sa pagsunod at obedient natin sa Panginoon, ay katapatan din na ipapakita at ihahayag ng Diyos sa maraming tao. At mapaparangalan din ang iyong pangalan dahil sa iyong katapatan, kalinisan, katuwiran, no? Kapangyarihan ng Diyos na naghahari sa iyong sarili, na naghahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa iyong buhay, ay maghahayag din ng karangalan sa iyong pangalan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Karangalan na ang Diyos ang magbibigay ng bunga sa iyo inside and out. Dahil hinuhugasan ka, hinihinang ka, dinadarang ka ng Panginoon sa apoy. Kung ikaw ay dumadaan ng pagsubok, biit kapatid. Dahil kapag matapat kang hinakbangan ng pagsubok na yan, ang parangal ay ikaw rin naman ang magtatamasa sa tulong ni Yahweh. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang banal na Diyos na aming pinaglalingkuran, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo at katapatan at pagdidisiplina mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagtutuwid at pagtuturo mo ng iyong mga banal na salita na dapat kaming maalayin, Panginoon. Sapagkat ang aming pagbabago ay nakabatay, Panginoon, kung kami ay nakadikit sa iyong mga banal na salita. Kaya purihin ka, Ama, sa pagtuturo mo sa amin kung paanong maging matuwid sa iyong harapan, sumunod ng may mababang loob, sumunod ng hindi mayabang, sumunod ng laging nananalangin at ina-acknowledge ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapahayag mo na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula pa noon hanggang ngayon, Ama. Salamat po sa pagpapahayag ng salitang ito sa Panginoon naming banal, makapangyarihan sa lahat na nagkakaloob at nagbibigay ng pagpapala, Panginoon, na huwag kaming maging gahaman, huwag kaming maging makasarili, at huwag kaming magtiwala sa aming sarili, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Ama. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na pagpapalain mo ang taong nagtitiwala sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy maparangalan ang iyong pangalan, Ama, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen po. Amen.